Pangulo Rodrigo Duterte. Possible treatment for COVID-19. I am the brother of Ruben Garcia Pabunan, MD, Emeritus, who is a medical drug designer, inventor, and U.S. federal patent holder. Mechanism of action, yung sinabi ko na yung class, virucidal disinfectant. Mechanism category, denaturan. Yung mga expert natin dyan, alam nila yan. Hindi ko po masyado yan. Procaine, HCI, USP, and dexamethasone, sodium phosphate, USP, Prodex. Injection is a combination of US FDA-approved generic drug with antiviral activity. Pero hindi po Prodex ang ginagamit. Sorry, hindi po Prodex. Okay. Procaine, DEAE, partly disrupts, disorganizes, and denatures the proteins and enzymes of the RNA envelope virus. The ester class of dexamethasone prolongs the duration of action to 1.5 to 2 hours and neutralizes the anesthetic effect of procaine. Procaine slash DEAE and glucocorticoid. Thus, dexamethasone acts synergistically and selectively toxic to the infected RNA virus infected cells without killing the healthy. Normal cells, cell tox. That is the healthy. Okay, open and close parenthesis. Sorry po, pasensya na. Extensive HIV-infected cells, dexamethasone and procaine as combination therapy prototype. Open and close parenthesis, 2011. Directed by Senior Research Professor Ethan W. Taylor, PhD, UNCG, USA. From, yung may link po siya, ibibigay ko po yan, ipopost ko po yan. And then, UNCG 0145D 10788, yung PDF. According to him, currently, there is only one drug combination in the universe that we are aware of that possesses this rare antiviral pharmacological activity, and PhilAmTech Incorporated holds the patent of that combination. The viruses in influenza and dengue fever belong to orthomysoc virus, orthomisovirus and flavivirus family, respectively, while that of COVID-19, inulit ko ito, belongs to coronavirus family. All of them are single-stranded RNA and envelope viruses. This drug combination was clinically proven in treating influenza and dengue fever here in the Philippines. And the inventor is convinced that this biotech medicine can inactivate or kill the COVID-19 natin. I'm begging you, Mr. President, to take a look of this invention for the sake of mankind. Ayan po, respectfully, most respectfully. Yan na po, the Pamunan family. Ako po, in behalf of them, ay pinasa nila sa akin yung burden at I felt it na talagang marami na silang pinagdaanan. Kaya nga po, halos ayaw na nilang magbigay ng mga dokumento para matulungan papunta ng FDA because I cannot blame them.
nakatulong sila ng marami na. Mag-investigate po kayo, magpunta po kayo sa Zambales. At hindi lang yun, mga taga-Krami, marami pong mga taga-Krami dyan. Gusto nyo mag-investigate, you can do anytime, you can call anytime. Kung hingin ko ang number nila and I'll give it to you, then you can call them kung papayag po sila. Pero of course, marami na pong nagpapatotoo na ito pa'y ito po yung depensa. Yun pong hinihingi ng mga taga-Krami. Kasi po, talagang kawawa naman po ang mga frontliners natin. We want to save everyone's lives. Gusto po natin, hindi na po madagdagan ng mga madisgrasya sa atin. Yun po ang aim natin. Yun po ang goal natin. Yun ang goal ng lahat. Ang goal ng government, ang goal ng mga tao ay mabigyan ng solusyon ng bagay na ito. Dahil ito po ay talagang super. Nagbigay na po ng talagang depression sa iba. Hindi po natin masisi. Depression sa mga tao. Pero labanan po natin para tayong nasa gera na tuloy-tuloy ang tugtog ng banda. Anong purpose nun? That is to give hope. To give hope sa mga kababayan natin. Ang dami pong mga nangangailangan at dami pong nagkakaproblema sa kanilang pagkain. Pero huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Nandyan po ang Panginoon at hindi po tayo pababayaan. Nandyan po ang gobyerno natin. In our government that they can do all their best to reach out sa may mga problemang mga kababayan natin na nangangailangan po ngayon. Ako po muli ay humihingi po ng talagang agarang aksyon. Na-email na po mahal na Director General ng Food and Drug Administration, Doc Eric. Alam ko po, napakabuti po ang iyong puso. At kami po ay committed na sundin ang inyong mga regulasyon na ayaw po namin mag-violate. Pero ito lang po ang kahilingan namin ngayon, yung warning letter na kung pwede ma-lift po yung cease and desist order. Kailangan po ng mga kapatid natin, mga kapulisan, dyan sa Camp Crame. I'm begging you.